Magandang araw sa inyong lahat. Purihin si Jesus at si Maria. Dito sa dokumentaryong ito ay pag-uusapan natin ng iba't ibang mga impormasyon patungkol kay Rizal, kagaya ng buong buhay niya pati na rin ng kanyang mga mabuting kaugalian na ipinakita niya para sa bayan. Una sa lahat, sino nga ba si Rizal? Jose Rotasio Rizal Mercado y Alonso Villalota, o mas kilala bilang Jose Rizal o sa kanyang palayaw na Pepe, ay pinanganak noong ika-19 ng Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. Ikapito siya sa magkakapatid sa 11 anak ni Don Francisco Mercado at Dona Teodora Alonso. Nag-aaral siya sa iba't ibang paaralan ng mga kurso kagaya ng medisina at filosofiya. At ginamit niya ang kanyang kaalaman at kakayahan sa iba't ibang lugar katulad ng Madrid, Germany, Paris at marami pang iba. Noong kapanahunan niya, nakalikha din siya ng kanyang mga kilalang nobela na No Limitangere at El Filibusterismo. Dahil sa mga nobela na ito ay napag-initan siya ng mga Kastila, lalong-lalo na ang mga praile. Pagkatapos nun ay nahuli siya at pinatapon sa dapitan. At sa huli ay pinatay siya sa Bagong Bayan noong ika-30 ng Disyembre noong 1896 sa Bagong Bayan. Sa buong talambuhan niya, isa talagang tunay na mahusay at masipag pagdating sa pag-aaral. Sa murang edad pa lamang, pinakita niya na ang kanyang dedikasyon sa edukasyon na nagpakita ng kanyang determinasyon na matagumpay at mahusay sa kanyang larangan. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng pundasyon upang makilala bilang isang manunulat, manggagamot at bayani ng Pilipinas. Alam niya ba na si Rizal ay gumagawa ng liham patungkol sa kanyang pamilya para mapahayag niya ang kanyang pagmamahal? Kung matatandaan natin sa Calamba case, napilitan siyang umalis ng Calamba dahil alam niyang nanganganib ang kanyang pamilya kapag nahandoon siya. Kaya kahit labag sa loob niya, umalis siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kung matatandaan niyo, noong panahon ni Rizal, siya ay lumisan para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ito ang naging kanyang daan upang maipahayag niya ang kanyang pagmamahal sa pamilya. Kung ihahantulad ang pagmamahal sa pamilya sa panahon ngayon, ay maraming taong umaalis upang makipagsapalaran sa ibang bansa at para makapagsustento sa mga kanya-kanyang pamilya. Si Jose Rizal ay lubos na determinado pagdating sa edukasyon noon. Isa siyang matagumpay na mag-aaral at naging isang mahusay na pilosopo, makata, manunulat at dalubhasa sa iba't ibang larangan. Sa kanyang pagsusulong ng edukasyon, ipinakita niya ang kahalagahan ng kaalaman at pag-unlad ng bayan sa pamamagitan ng edukasyon. Magpahanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagpapahalaga sa edukasyon na ipinakita ni Jose Rizal noon. Ang kanyang mga adhikain at mga prinsipyong ipinahayag niya hinggil sa edukasyon, tulad ng pagpapalaganap ng kaalaman, pag-unlad ng kritikal na pag-iisip at pagpapalaganap ng karapatan at dignidad, ay patuloy na isinusulong at pinapahalaga sa sistema ng edukasyon ngayon. Bilang isang mag-aaral, pahalagahan natin ang edukasyon dahil ito ay isa sa mahalagang sandata na magbibigay daan sa ating personal at profesional na pagtunlad, habang nagbibigay rin ng pagkakataon na maging mahusay na bahagi ng lipunan. Kahit pa man hindi pa napapatapon si Rizal noon sa dapitan, ay talagang likas na sa kanya ang pagkamakatulungin o mapagmahal sa kapwa. Katulad na lamang ng hindi niya ang pagtanggap ng bayad sa tuwing siya ay gumagawa ng pag-oopera sa mata, lalo na kung alam niyang mahirap lamang ito. Hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang kaugalian na pagmamahal sa kapwa, tulad na lamang ng pagbibigay ng relief goods sa mga mahirap. Kahit pa man malaki man o maliit, kapag pinagsama-sama ay marami tayong matutulungan at mapapatunayan natin na buhay ang pagiging matulungin ng mga Pilipino tulad ni Rizal. Noong kapanahunan niya ay pinapakita na niya ang pagkakaroon ng dignidad at respeto sa sarili at pinapahalaga niya na ito magmula pa ng bata pa siya at pinapalago niya na ito hanggang sa paglaki niya, hanggang kamatayan, dahil alam niya kung ano ang nararapat at hindi nararapat sa nakakarami o nakakabuti sa hindi nakakabuti, kahit na pinapagawa siya ng ikakasama sa kanya at sa mga Pilipino. Nagdaan na ang panahon at nagpapatuloy pa rin ang ganitong pag-ugali dahil tinuturo na sa kanilang paglaki kung ano ang tama at mali, mabuti at masama, kagaya ng pagboto ng tama sa eleksyon na kahit na binabayaran sila ay
mas pinipili nila ang iboto ang nararapat para sa bayan. Ang pagkamatay ni Rizal ay nagbigay inspirasyon para sa masusing pagmamahal sa bayan at pagtutok sa mga isyu ng lipunan. Sa ating panahon ng kasalukuyan, mahalaga ang pag-unawa sa halaga ng pagiging bahagi ng isang malaking komunidad. Ang mga aral mula kay Rizal ay maaaring ituring na gabay sa pagpapakita ng pagmamahal sa bayan, hindi lamang sa mga makabuluhang pangyayari, kundi maging sa simpleng pang-araw-araw na gawain. Katulad ng paglahok sa aktibong proyekto, ito ay maaaring magsanib pwersa sa mga edukasyon para sa edukasyon, kalusugan, at kapakanan ng mga mahihirap. Ang pagtutok sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran ay bahagi ng isang pagiging tunay na nagmamahal sa bayan. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang konsepto. Ito ay isang gawain na nangangailangan na aktibong partisipasyon at pagmamalasakit. Sa pagtutulungan ng bawat isa, maaari nating maisakatuparan ang pangarap ni Rizal para sa isang maunlad at malaya nating bayan. Katulad ng paglahok sa aktibong proyekto, ito ay maaari magsanib puwersa sa mga advokasyon para sa edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mahihirap. Ang pagtutok sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran ay bahagi ng pagiging tunay na nagmamahal sa bayan. Dito na magtatapos ang ating dokumentaryo pati na rin ang ating patrivia share. Sana ay may napulot kayong aral patungkol sa kanya pati na rin ang kanyang kaugalian. Muli, ako si Dave Miranda mula sa 3 grupo ng Rizal.